Memphis gustong maniguro sa standing. Morant pwede nang maglaro agad at Steve Kerr naaawa na kay Curry. Kailangan nang isuko si Jonathan Kuminga. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original top brand watches, mabibili lamang sa halagang 1,100? I-click lang ang link sa comment section. Ang Memphis Grizzlies ay isa sa mga pinakakahanga-hangang koponan sa NBA ngayong season. Sa kabila ng pagkawala ng ilang mahalagang manlalaro sa mahabang panahon, kabilang na ang star point guard na si Ja Morant, pumasok ang Memphis sa Huwebes na may ikatlong pinakamahusay na record sa Western Conference. Sa Biyernes, magkakaroon ng malaking laban ang Grizzlies laban sa Houston Rockets na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto. Isang talo lamang ang pagitan ng dalawang team na ito sa standings, kaya't ang larong ito ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa pagtatakda ng pwesto sa pagtatapos ng season. Nakalipas ang 5 laro nang wala si Morant dahil sa right AC joint sprain. Ngunit nagbigay ng magandang balita ang Grizzlies ngayon Huwebes. Ayon sa Grizzlies, na-upgrade na si Morant sa questionable status para sa laban sa Biyernes ng araw laban sa Houston. Karaniwang indikasyon ito na ang isang manlalaro ay malapit nang bumalik mula sa injury. Ang mga star teammates ni Morant na sina Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. ay questionable din ang status para sa laro. Rockets versus Grizzlies, crucial Western Conference battle. Katulad ng Memphis, naging kahanga-hanga rin ang Rockets ngayong season mula sa 41-41 record last season. At hindi pagpasok sa NBA Play-In Tournament, mukhang nakatakda na ang Houston para sa isang playoff berth ngayong taon. Ang standings sa Western Conference ay nagbabago halos araw-araw, kaya't napakahalaga ng mga laban tulad nito sa pagitan ng Houston at Memphis. Ang pagbabalik ni Morant sa starting lineup ay maaaring magbigay ng malaking tulong para sa Grizzlies sa kritikal na labang ito. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi nagdalawang salita ang head coach ng Golden State Warriors na si Steve Kerr nang tanungin tungkol sa kakulangan ng team sa pagiging kompetitibo at sa tila pagkadismaya ni Stephen Curry. Natapos ang kanilang 6 na laro sa home court na may 3-3 record, kaya't nasa mahirap na sitwasyon ng Warriors. Ang pagkatalo noong Miyerkules ng araw laban sa Miami Heat ay nagdulot ng maraming batikos kay Kerr at sa koponan. Marami ang tumutok sa kawalan ng kompetitibong diwa sa roster. Sa kabila ng pagiging optimistiko, kitang-kita ang pagkadismaya sa kilos ni Curry. Sa kabila sa pag-score ng game-high 31 puntos gamit ang shooting splits, hindi naging sapat ang solo performance ni Curry. Ang 2 beses na MVP ay hindi nakatanggap ng sapat na suporta mula sa kanyang mga kasamahan dahil ang buong koponan ay nakapag-shoot lamang ng 14 for 50 from the 3-point line. Tila nagdurusa ang roster sa kakulangan ng kumpiyansa. Reaksyon ni Steve Kerr sa frustration ni Curry habang naghihirap ang team. Steve Kerr, aminadong kulang ang Warriors sa will. Sa kasalukuyan, nasa ika-10 pwesto sa Western Conference ang Warriors na may 18-18 record, bahagya lamang sa .500 mark. Ang sunod-sunod na pagkatalo matapos ang 12-3 start for this 2024-25 season campaign ay malaki ang epekto kay Curry. Ang 4 na beses na kampiyon ay hindi pa nakikitang ganito kadismayado sa kanyang 16 na seasons. Sa isang post-game na panayam, ipinaliwanag ni Kerr ang kakulangan sa kumpiyansa ng Warriors at ang kanyang pakikiisa sa nararamdaman ni Curry. Ayon kay Kerr, ramdam niya ang frustration ng 10 beses na All-Star. Nakikita ko ito kay Steph. Patuloy siyang nagiging mahusay gabi-gabi. Ngunit sa kaibuturan niya, siya ay isang winner. Isa siyang kampiyon. Gusto niyang makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas. Kaya't talagang nahihirapan siya sa emosyon ng hindi pagiging kompetitibo ngayon. Marahil ay hindi pa niya naranasan ito mula pa noong unang mga taon niya sa liga. Dahil sa mga injury ni na Jonathan Kuminga at Gary Payton, kinakailangan ng umangat ng mga veteranong tulad ni na Dennis Schroeder at Buddy Hield. Higit na produksyon ang inaasahan mula sa bench na nakapagtala lamang ng 27 puntos sa pagkatalo laban sa Heat. Dagdag dito, kailangang bigyan ni Kerr ng mas maraming minuto ang mga tulad ni na Kyle Anderson at Kevon Looney na tila nawala sa spotlight nitong mga nakaraang laro. Ang panghuling salita. Panahon na para kumilos si General Manager Mike Dunleavy at ang front office bago ang trade deadline. Sa kasalukuyang kalagayan, malamang na makapasok lamang ang Warriors sa play-in tournament.
Gayunpaman, hindi ito ang inasahan ni Curry, lalo't malaki ang naiambag niya sa prangkisa. Kailangang tiyakin ni na owner Joe Lacob at ng top management na hindi masasayang ang pagkakataon ni Curry na makapagkampiyon muli. Ang mga bagong karagdagan tulad ni na Schroeder at Hield ay hindi sapat upang maibalik ang Warriors sa pagiging contender para sa titulo. Huwag asahan na sasali ang Golden State Warriors sa potensyal na paghahabol kay Jimmy Butler bago ang trade deadline ng NBA sa Pebrero 6. Dahil ayon kay Mark Spears ng ESPN sa isang ulat sa NBA Today nitong Martes, mas pinapahalagahan ng Warriors ang pagkuha ng isang malaking manlalaro kaysa kay Butler. Naririnig ko na literal na mas gusto ng Warriors ang isang mas malaking manlalaro kaysa kay Jimmy Butler. Isa sila sa pinakamaliit na koponan sa liga, kaya sinusubukan nilang makahanap ng malaking manlalaro na maipapareha kay Draymond Green. Kasama sa kanilang listahan si Nikola Vucevic na marahil ang nangungunang target nila. Bantayan din ang mga pangalan tulad ni na Walker Kessler at John Collins mula sa Utah Jazz, Jonas Valanciunas mula sa Washington Wizards at Yusuf Nurkic. Bagamat hindi ko maisip na bagay sila ni Draymond maglaro ng magkasama, marahil isang mas ambisyosong target si Miles Turner na magiging unrestricted free agent pero ayaw ng Warriors na i-trade sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins. Sa ngayon, mas interesado ang Warriors na magdagdag ng big man kaysa sa isa pang shooting guard. Sa edad na 35, tila hindi rin angkop si Butler sa sistema ng Warriors kahit pa hindi nila kailangan ng mas malaking manlalaro. Pinakamahusay si Butler bilang pangunahing o pangalawang playmaker, ngunit mayroon ng Stephen Curry at Green para sa mga gampaning yon. Bagamat gumanda ang 3-point shooting ni Butler kamakailan na may 41.4% last 2023-24 season and 37.5% this season, hindi ito sapat para ituring siyang matibay na perimeter option. Sa kanyang karera, may average lamang siyang 33% from the 3-point line at kadalasan ay hindi siya komportable sa catch and shoot setups. Mula sa mga nabanggit ni Spears, ang 34 na taong gulang na si Vucevic ang pinakaangkop. Isa siyang garantisadong double-double player bawat laro na may 20.5 points per game, 10.2 rebounds per game this season. May kakayahang mag-stretch ng floor na may 42.4% from 3-point shooting at maaaring magbigay ng malaking ginhawa kay Curry sa opensa. Isa pang posibleng option si John Collins. Bagamat siya ay mas stretch 4 kaysa center. Nag-a-average siya ng 17.9 points and 8.3 rebounds this season. Kasama ang career high na 43.8% from 3-point line. Ang hamon sa Warriors, isa lang ang malinaw, kailangan ng Warriors ng karagdagang star power sa likod ni Curry matapos ang magandang 12-3 start. Gayunpaman, maaaring maging mahirap makakuha ng isang game changer nang hindi isinasakripisyo si Kuminga. Ang pag-upgrade sa center position ay maaaring hindi kasing mahal ngunit makatutulong pa rin upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.